Gaano kadalas mong sinilip ang telepono mo sa nakalipas na oras? 5, 10, 20? Huwag ka nang magbilang. Pareho nating alam na ang sagot ay mas madalas kaysa sa nararapat. Pakiramdam mo ba na ang utak mo ay isang browser na may 100 bukas na tab? Lahat ay nagpapatugtog ng iba't ibang musika. Laging pagod, laging distracted, laging may pakiramdam na meron kang dapat ginagawa pero hindi mo alam kung ano. Ito ang sintomas ng information overload at hindi ka nag-iisa. Ang utak natin ay kumakain din tulad ng ating katawan. At sa modernong mundo, pinapakain natin ito ng digital junk food. Mga walang katapusang social media feeds, mga nakaka-stress na balita 24/7, mga opinyon ng mga taong hindi mo naman kilala, mga cute na pusa. Okay, baka hindi masama ang mga cute na pusa, pero gets mo ang punto. Ang tawag dito ay cognitive overload. Isipin mo ang iyong working memory o panandaliang memorya bilang RAM ng isang computer. Mayroon itong limitadong kapasidad. Kapag binuksan mo ang napakaraming programa, social media, email, balita, trabaho, sabay-sabay, ito ay bumabagal, naglalag, at sa huli, nag-crash. Kaya kahirap mag-focus. Kaya nakakalimutan mo kung bakit ka pumasok sa isang kwarto. Kaya pakiramdam mo ay wala kang nagagawa kahit buong araw kang abala. Idagdag pa natin ang isa pang salarin, dopamine. Ang bawat notification, bawat like, bawat bagong email ay isang maliit na patak ng dopamine, ang feel-good chemical ng utak. Ang problema, ang mga ito ay parang pagkain ng candy. Masarap sa simula, pero hindi nakakabusog at hahanap-hanapin mo pa. Nagiging dependent tayo sa mabilis at madaling reward. Kaya ang mga gawaing nangangailangan ng malalim na pag-iisip tulad ng pagbabasa o pag-aaral ay nagiging boring at panghuli. Nariyan ang negativity bias. Likas sa ating mga utak na mas bigyang pansin ang masamang balita. Ito ay isang survival mechanism mula pa sa ating mga ninuno. Pansinin mo ang tigre, hindi ang bulaklak, para hindi ka makain. Magaling noon, pero ngayon, ang tigre ay ang walang katapusang stream ng masamang balita, political outrage, at mga sakuna sa buong mundo. Kaya tayo na-trap sa doom scrolling. Hindi dahil gusto nating maging miserable, kundi dahil ang utak natin ay nakaprogram na hanapin ang banta. So ano ang solusyon? Paano tayo lalabas sa maingay na kwartong ito? Ang sagot ay ang information diet. Hindi ito tungkol sa pagiging ignorante. Ito ay tungkol sa pagiging intentional. Tulad ng isang food diet, mayroon itong 4 na simpleng hakbang. Unang hakbang, ang pagsusuri, the audit. Sa loob ng 1 linggo, maging aware ka. Ano ang iyong binabasa, pinapanood, at pinapakinggan. Hindi kailangang maging eksakto. Ang mahalaga ay ang tanong na ito. Pagkatapos mong ikonsumo ito, ano ang naramdaman mo? Mas naging inspirado ka ba o mas lalong na-drain? Mas naging kalmado o mas balisa? Maging tapat ka sa iyong sarili. Ito ang iyong diagnostic phase. Ikalawang hakbang, ang pag-aalis, the elimination. Ito ang pinakamahirap pero pinakamahalaga. Isipin mo ito bilang isang information fast. I-unfollow mo ang mga account na nagpapakalat ng galit at negativity. Oo,
kahit pa kamag-anak mo. I-delete ang mga app na nagsisilbing time sinks lang. Alam mo kung ano ang mga yon. Patayin mo ang lahat ng non-essential notifications. Ang mundo ay hindi guguho kung hindi mo agad malaman na nag-comment ang kaibigan mo sa isang meme. Gawin mo ito sa loob ng isang linggo. Sa simula, makakaramdam ka ng FOMO o fear of missing out. Normal yan. Pero pagkatapos ng ilang araw, mapapansin mo ang isang bagay na kamangha-mangha. Katahimikan. Ikatlong hakbang. Ang pagpapalit. The substitution. Hindi ka pwedeng mag-iwan ng vacuum. Kailangan mong palitan ang junk food ng masusustansyang pagkain para sa isip. Sa halip na mag-scroll sa social media, magbasa ng isang kabanata ng libro. Kahit anong libro. Sa halip na manood ng mga maiikling video, pakinggan ang isang long-form podcast o documentary na nagpapalalim ng iyong kaalaman. Sa halip na magbasa ng mga headline lang, basahin ang isang buong artikulo mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Pumili ka ng kalidad kaysa sa kantidad. Ang isang magandang libro ay mas mahusay kaysa sa 1,000 tweets. Ikaapat na hakbang, ang pag-i-schedule, the scheduling. Hindi mo kailangang maging isang ermitanyo. Ang social media at balita ay mayroon pa ring lugar sa ating buhay. Ang susi ay kontrol. Ikaw ang magtakda ng oras para sa kanila. Hindi sila ang magtatakda ng oras mo. Maglaan ng 15 minuto sa umaga at 15 minuto sa gabi para tingnan ang social media o balita. At kapag tapos na ang oras, tapos na. Iwasan ang pagtingin sa telepono sa unang oras ng iyong araw at sa huling oras bago matulog. Ito ang mga oras na pinaka-vulnerable ang iyong isip. Sa una, ito ay mangangailangan ng disiplina. Pero sa kalaunan, magiging habit ito. Ang resulta, mas maraming oras, mas malinaw na pag-iisip, mas kaunting anxiety, mababawasan ang iyong reaktibong galit sa mga bagay na wala ka namang kontrol at magkakaroon ka ng mental space para pag-isipan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang iyong mga layunin, ang iyong mga relasyon, ang iyong sariling mga saloobin. Ang information diet ay hindi tungkol sa pagtakas sa mundo. Ito ay tungkol sa pagpili kung paano mo haharapin ang mundo. Hindi mo kontrolado ang impormasyong nilalabas ng mundo, pero 100% mong kontrolado ang impormasyong pinapapasok mo sa iyong isipan. Ang kalinawan ng isip ay hindi isang aksidente. Ito ay isang desisyon.